Kailangan ko ng bagong sekretarya. Kailangan ko ng isa ASAP. Madiing wika ni Arvin habang nakatingin ng seryoso kay Luningneng, ang staff mula sa Human Resources. Si Arvin, ang batang CEO at may-ari ng Berks Marketing Agency, ay kilala hindi lang sa kanyang tagumpay kundi pati na rin sa kanyang kakaibang personalidad. Sa edad na 25, nagawa niyang itayo ang sarili niyang kumpanya mula sa wala, isang patunay ng kanyang kasipagan, disiplina, at determinasyon. Pero kung gaano siya kahanga-hanga sa larangan ng negosyo, ganoon din siya kasinggit at kastrikto sa kanyang mga empleyado. Walang sekretaryang tumatagal kay Arvin. Bukod sa pagiging masungit nito, hindi may kakaila ang kanyang kagwapuhan, isang bagay na laging nagiging sanhi ng problema. Ang mga dating sekretarya niya, sa halip na mag-focus sa trabaho, ay unti-unting nagkakagusto sa kanya. Umaasa ang mga ito na baka sakaling magustuhan din sila ni Arvin, ngunit kadalasan ay nauuwi lamang ito sa conflict of interest. Sir, maikli ngunit magalang na tugon ni Luningneng bago siya tumalikod upang umalis. Ngunit bago pa man siya makalabas ng opisina, muli siyang tinawag ni Arvin. One more thing, dagdag nito, ang boses ay puno ng kasiguruhan. Make sure pangit ang kukunin mong secretary ko. That's the main requirement. Bukod sa ayaw ko ng tatanga-tanga, dagdag pa ni Arvin na may halong suplado at seryosong tono. Ano po, sir? Pangit na sekretarya po, tanong ni Luningneng na halatang naguguluhan. Ang kanyang kilay ay bahagyang nagtaas, tila hindi makapaniwala sa narinig. Yes, you heard me right. I said gusto ko ng sekretaryang pangit, mariing pagdidiin ni Arvin, na lalong nagpagulo sa isip ni Luningneng. Sekretaryang pangit, bakit po, sir? Hindi na sana magtatanong si Luningneng dahil alam niyang masungit si Arvin, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Ang kahilingan ng kanyang boss ay hindi pangkaraniwan, at gusto niyang maintindihan ang loika nito. Lahat ng naging sekretarya ko ay nagkaroon ng gusto sa akin, paliwanag ni Arvin habang nakatingin sa kanya ng diretso. Halos lahat sila ay umaasa na magkakagusto ako sa kanila. Nakakaapekto yun sa trabaho namin. So this time, gusto ko ng pangit na secretary, magaling, matalino, pero pangit. Got it, madiin niyang sinabi, na para bang walang puwang para sa pagtutol. Sa wakas, naintindihan ni Luningneng ang nais ng kanilang boss. Opo, maikli niyang sagot bago siya tuluyang lumabas ng opisina, ngunit hindi may kakaila ang inis na nararamdaman niya. Habang naglalakad si Luningneng papunta sa restaurant kung saan sila magkikita ng kanyang matalik na kaibigan na si Maya, dala-dala niya pa rin ang inis. Paulit-ulit sa kanyang isip ang sinabi ni Arvin. Pangit na sekretarya. Ano bang klaseng boss yun? Bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa restaurant, agad niyang nakita si Maya, nakangiti at kumakaway mula sa isang mesa. Late ka na naman. At bakit parang samba ko lang mukha mo? Tanong ni Maya na puno ng biro, pero halata ang pag-aalala sa kanyang kaibigan. Si Maya ang matalik na kaibigan ni Luningneng mula pagkabata. Simula pa noong naging magkaklase sila sa grade school, hindi na sila mapaghiwalay. Ang kanilang pagkakaibigan ay tumibay pa lalo hanggang sa kolehiyo. Bad trip ako sa boss ko, bungad ni Luningneng habang dumudukot ng menu. Napaka-filingero talaga. Oh, bakit naman? Tanong ni Maya, sabay ngiti. Oo nga pala, libre mo to, di ba? Dagdag pa niya na may halong biro. Libre ko na naman. Ang kapal ng mukha mong mag-aya ng coffee date. Tapos ako na naman ang magbabayad, inis na sagot ni Luningneng. Pero alam niyang hindi ito seryoso. Alam niyang hindi magtatampo si Maya dahil sanay na silang magbiroan ng ganito. O naman. Wala pa nga akong trabaho, di ba? Kaya ikaw muna ang sagot dito. Pangako ko sa'yo, kapag may trabaho na ako, kahit araw-araw pa kitang ilibre, okay lang, biro ni Maya, sabay ngiti na parang batang namumulit. Dapat lang no, sagot ni Luningneng na may halong tawa. So, ano na ang meron sa boss mo? Mukhang may mabigat kang kwento, ha? Tanong niya, puno ng interes.
Nagpapahanap ba naman ng pangit na sekretarya? Pangit talaga, inis na sagot ni Luningneng, sabay irap. Bakit daw, tanong ni Maya, sabay lagay ng siko sa mesa, tila nag-aabang ng juicy na detalye. Lagi daw kasing nagkakagusto sa kanya ang mga sekretarya at umaasa na magugustuhan din niya. Nakakaapekto daw sa trabaho at sa personal niyang buhay. Ang conceited talaga. Nakakainis, bulalas ni Luningneng, ramdam ang frustration sa kanyang boses. Totoo naman yata, tanong ni Maya, na parang nagtanggol pa sa boss ni Luningneng. Well, halos lahat nga ata ng naging sekretarya niya ay nagkagusto sa kanya. Yung iba nag-resign nung na-heartbroken, at yung iba naman ay nag-eskandalo pa. Pero tama bang i-assume niya na lahat ng magiging sekretarya niya ay magkakagusto sa kanya? Ang kapal, sagot ni Luningneng, na halatang hindi pa rin makaget over sa inis. Ako na lang kaya, Luningneng. Hindi ba't matagal na akong jobless? Baka naman it's my time to shine. Ako na lang kaya ang mag-apply bilang sekretarya, biro ni Maya, sabay tawa, ngunit may bahid ng seryosong intensyon. Bingi ka ba? Ayaw nga niya ng nagkakagusto sa kanya, at ayaw niya rin ng maganda. Ikaw pa na napakaganda ang mag-apply. Di ba nga pangit ang hinahanap? Pangit ka ba? Gigil na tanong ni Luningneng, sabay tingin kay Maya mula ulo hanggang paa. Malayo sa pagiging pangit si Maya. Sa totoo lang, isa siya sa mga babaeng bihirang hindi mapansin. Matangkad siya, balingkinitan, at parang model ang tindig. Maputi ang balat niya, mala porselana, at may mapunggay na mga mata na tila laging namungusap. Ang kanyang mahahabang pilik mata, manipis at mapupulang labi, at makinis na kutis ay parabang kinuha mula sa isang magazine cover. Walang duda, hindi siya pasok sa kategorya ng pangit. Pwede namang magawa ng paraan yun, sagot ni Maya, sabay kindat. Naalala mo yung ginamit kong prosthetics doon sa TikTok challenge namin sa dati kong opisina? Ginaya ko si Betty La Fea, di ba? Pwede kong ulitin yun, dagdag niya, puno ng excitement. Seryoso ka ba? Tanong ni Luningneng, halatang hindi makapaniwala sa naririnig. Friend, malapit nang mailit ang lupa namin sa probinsya. May sakit din ang lolo ko. Wala silang ibang aasahan kundi ako. Ilang buwan na akong walang trabaho. Baka nga pati sa dorm ay mapalayas ako kung hindi pa ako magkakatrabaho. Tulungan mo na ako, please naman, pakiusap ni Maya, halos maluha-luha na habang hinahawakan ng kamay ng kaibigan. Si Maya ay solong anak. Maagang namatay ang kanyang ama, kaya't ang kanyang ina at lolo lamang ang nagtaguyod sa kanya. Ang kanilang maliit na lupain sa probinsya ang pangunahing pinagkukunan nila ng kabuhayan. Ngunit dahil sa pagkakasakit ng kanyang ina, napilitan silang isanla ang lupa. Sa simula, nababayaran pa nila ito, ngunit nang manghina ang kanyang lolo, kinailangan niyang lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. Sa kabila ng kanyang magagandang credentials, tila mailap ang swerte sa kanya. Oo naman, sigurado ako, friend. Alam mo namang kailangan ko ng trabaho. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin ako makahanap ng trabaho kahit masipag at maayos naman ako. Sige na, please, tulungan mo na ako. Muling nagmamakaawa si Maya, halos yumuko na sa harap ni Luningneng. Nako, ewan ko sa'yo, sagot ni Luningneng, tila nagdadalawang isip pa rin. Ngunit nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Maya, napabuntong hininga siya. Fine. Pero kapag nabuko ka, labas na ako dyan, ha? Mahal ko ang trabaho ko, at ayokong madamay. Isipin mo na lang paano ang pamilya ko kung mawawalan ako ng trabaho dahil sa'yo, paliwanag ni Luningneng. Oo, pangako, walang magiging problema, sagot ni Maya, itinaas pa ang kanang kamay na parang nanunumpa. Aasikasuhin ko na lahat ng papeles, ha? Pumunta ka sa opisina namin sa Monday. Siguraduhin mong hindi ka maganda, ha? Natatawang sabi ni Luningneng. Tuwang-tuwa si Maya nang sa wakas ay pumayag na si Luningneng. Tumayo siya at niyakap ang kaibigan.
Maraming salamat, Luningneng, sabi niya, puno ng pasasalamat. Sa Lunes ng umaga, maagang gumising si Maya. Pinaghandaan niya ang kanyang pagpapangit. Nagsuot siya ng makalumang damit, pinusod ang kanyang mahabang buhok, nagsuot ng malaking salamin, at ginamit ang kanyang prosthetics para palaperin ang kanyang ilong. Nilagyan niya ng eyeliner ang ilalim ng kanyang mga mata upang magmukhang haggard, at nagdrawing pa siya ng malaking nunal sa ilalim ng kanyang ilong. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ng isang matandang staff. Ako si Marites. Ikaw ba ang bagong sekretarya ni Sir Arvin? Tanong nito. Ako nga po, Maya po ang pangalan ko. It's nice to meet you po, sagot ni Maya, magalang na nakangiti. Matapos ang maikling orientation, pumasok na si Maya sa opisina ni Arvin. Good morning po, sir, bati niya habang inilalapag ang coffee latte at dyaryo sa mesa nito. Tiningnan siya ni Arvin mula ulo hanggang paa. And who are you? Tanong nito, walang emosyon. Ako po si Maya, ang bago niyong sekretarya, sagot ni Maya, pilit na pinapakalma ang kaba. Sinulyapan siya ni Arvin at muling bumalik sa trabaho. Alam ni Maya na masungit ang kanyang boss, kaya't nagdesisyon siyang umiwas sa anumang gulo. Ngunit sa kabila ng kanyang disguise, hindi niya maiwasang kabahan, lalo na't alam niyang hindi magtatagal ay baka mabuking siya. Magaling si Maya sa admin tasks, hindi lang magaling, kundi masipag at detalyado pa. Lahat ng pinapagawa ni Arvin ay nagagawa niya ng maayos, kung hindi man perpekto. Sa totoo lang, isa siya sa pinakamabusisi at pinakamasipag na naging sekretarya ni Arvin. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya nakaligtas sa pagiging masungit ng kanyang boss. Madalas siyang sigawan, alipustain, at pagbuntunan ng galit nito. Sa kabila ng lahat, tinitiis ito ni Maya dahil sa matinding pangangailangan niya sa trabaho at pera. Para sa kanya, ang bawat araw sa opisina ay tila isang laban na kailangang lampasan. I need that report right now, sigaw ni Arvin, puno ng galit. Naiintindihan ko naman na mahirap ang report na yun at mapapalampas ko kung hindi mo kayang gawin, pero sana man lang nagsabi ka para ako na ang gumawa. Kailangan kong i-present sa meeting ang report na iyon. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong opisina, sapat para mapatingin ang ilang staff na nasa labas. Pulang-pula sa hiya si Maya. Ramdam niya ang init sa kanyang mukha, at ang mga mata niya ay nagbabadyang maluha. Ngunit pinipilit niyang huwag umiyak sa harap ng kanyang boss. Sir, nasend ko na po ang report kaninang 7 AM, mahinahon niyang sagot, ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. Napatingin si Arvin sa kanya, tila nagulat sa sinabi ng dalaga. Agad itong tumalikod at dali-daling lumabas ng opisina. Naiwan si Maya na nakatayo, nanginginig pa rin mula sa tensyon. Nang makaupo siya sa kanyang desk, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Sumubsob siya sa kanyang lamesa at tahimik na umiyak. Mahal niya ang kanyang trabaho, mataas ang respeto niya kay Arvin, at hindi maitatanggi na may lihim siyang pagtingin dito. Ngunit sa mga sandaling iyon, tila nawalan siya ng pag-asa. Ang mga masasakit na salita ni Arvin ay parang mga tinik na tumusok sa kanyang puso. Madalas na nasusungitan ni Arvin si Maya. Tuwing mainit ang ulo nito, si Maya ang palaging napagbubuntunan ng galit. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili si Maya sa trabaho. Hindi niya alam na darating ang araw na makikilala niya ang tunay na Arvin, isang tao na may mabuting puso sa kabila ng kanyang matigas na panlabas na anyo. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, naalala ni Maya na naiwan niya ang kanyang wallet sa opisina. Bumalik siya kahit alas 8 na ng gabi. Tahimik na ang buong building, at wala ng ibang tao. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang bukas ang ilaw sa breakout room. Kinabahan siya. Dinampot niya ang wallet na nasa tabi ng kanyang mesa. Iniambay ito bilang proteksyon sakaling may magnanakaw. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng breakout room. Nang buksan niya ito, nagulat siya nang makita si Arvin na nakaupo sa isang sulok, umiiyak. Nagkagulatan sila. Agad na pinunasan ni Arvin ang kanyang mga luha,
Tila nahihiya na makita siya sa ganoong estado. Anong ginagawa mo dito? Tapos na ang office hours Tanong ni Arvin, pilit na itinatago ang kanyang emosyon. Ginabi po kasi ako sa pag-aasikaso ng mga dokumento natin. Naiwan ko po ang wallet ko kaya binalikan ko, sagot ni Maya, inilapag ang wallet na hawak niya. Kayo po, sir, bakit andito pa po kayo? May kailangan pa po ba kayo? May mga ipapagawa pa po ba kayo sa akin? Dagdag niya, puno ng inosenteng pag-aalala. Wala naman. Umuwi ka na at magpahinga. Gabi na, sagot ni Arvin, ngunit halata pa rin ang lungkot sa kanyang boses. Sure ka, sir? Sige po. Mauna na po ako sa inyo. Magalang na palam ni Maya, ngunit bago pa siya makalayo, narinig niyang muli ang paghikbi ni Arvin. Paglingon niya, nakita niyang nakasubsob ito sa lamesa at humahagulgol. Nag-aalalang lumapit si Maya, kahit natatakot siyang muling sanjitin ng kanyang boss. Ngunit hindi niya kayang iwan ito sa ganoong estado. Okay ka lang ba talaga, Sir Arvin? Baka kailangan niyo po ng kausap. Andito lang po ako, mahinang sabi ni Maya, puno ng pag-aalala. My brother died this morning, sagot ni Arvin, halos pabulong, ngunit ramdam ang bigat ng bawat salita. Condolence po, Sir Arvin, sagot ni Maya, napayuko na lamang sa lungkot. Nawalan ka na ba ng mahal sa buhay, Maya? Tanong ni Arvin, diretso ang tingin sa kanya. Yes po, sir. Yung lola ko po, nawala siya ilang taon na rin ang nakakaraan, sagot ni Maya. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman ni Arvin dahil naranasan na rin niya ito. Hindi ko alam kung paano ko ito malalampasan, sabi ni Arvin, at muli itong napaluha. Ganun po talaga, sir. Sa tingin ko po, hindi naman talaga tayo nakamove on kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay. Natututo lang tayong mabuhay nang wala sila. Pero yung sakit, nandyan pa rin. Hindi naman po ibig sabihin na nasasaktan tayo ay mahina tayo. Ibig sabihin lang po noon, mahal natin sila, sagot ni Maya, puno ng sinseridad. Napatingin si Arvin kay Maya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong tunay na nakakaintindi sa kanya. Salamat, Maya. Kahit paano, gaman ang pakiramdam ko, sagot niya, sabay ngiti, kahit bahagya. Sige po, sir. Uuwi na po ako. Andito lang po ako kapag kailangan niyo ng kausap, sabi ni Maya, tumalikod na para umalis. Ngunit bago siya makalayo, nagsalita muli si Arvin. Wait, ihatid na kita. Late na, at ginabi ka dahil sa trabaho. Tama lang na ihatid kita, sabi nito, seryoso. Nagulat si Maya, ngunit lihim din siyang natuwa. Sige po, sir. Salamat po, sagot niya, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sa gabing iyon, sa kabila ng lungkot at sakit, tila may bagong koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Isa itong simula ng mas malalim na pagkakaunawaan, at marahil, ng mas espesyal pang relasyon. First time mong kumain dito tapos puro combo na pagkain ang in-order mo. Baka kasi hindi masarap, ikaw nga, sir, ang dami mong in-order. Puro mamantika pa. Akala ko pa naman super healthy ang pamumuhay mo. Bakit mo naman naisip na super healthy ang pamumuhay ko? Kasi nagi-gym ka, ang dami mong bote ng vitamins sa office, ang healthy ng lifestyle mo. Maraming namamatay sa maling akala, biro pa ni Arvin at humalakhak ito. Wala siyang kaalam-alam na halos matuno si Maya sa kanyang ngiti. Napaka-pogi naman nito ni Sir, lalo na kapag nakangiti. Ang cute ng singkit ng mga mata niya, halos napipikit na siya kapag ngumingiti, bulong ni Laura sa kanyang sarili. Anong cute? Tanong ni Arvin. Ito pong Carinderia. Ang cute, palusot pa ni Laura. Yeah, it's cozy. At least once or twice a month ay pumupunta ako dito. Comfort food, kumbaga. Sino pong kasama nyo kapag pumupunta kayo dito? Ako lang, maiksing sagot ni Arvin. Naputo lang kanilang pagkukwentuhan nang dumating ang waitress at isa-isang inilapag sa lamesa ang kanilang mga orders.
Mukhang kasama mo atang nobya mo, sir. Ah, ngayon ka lang may sinama dito. Usisa pa ng tsismosang waitress. Ay, hindi po niya ako nobya. Sekretarya po niya ako, paliwanag ni Laura. Ah, kaya pala. Nagtaka nga ako. Molditang sabi ng waitress. Ramdam ni Laura ang ibig sabihin ng waitress na pangit siya at gwapo si Arvin. Tara, kumain na tayo. Hindi yan masarap kapag malamig na, ani Arvin. Masayang kumain ang dalawa. Nagulat din si Arvin dahil ibang-iba si Maya sa inaakala niya. Puro tawanan at kwentuhan sila habang kumakain, hindi na nga nila napansin na lumalalim na ang gabi. Nako, baka maabyutan ako ng curfew, sir. Tara na po, yaya ni Laura. Curfew? Bakit may curfew? Nagulat na tanong ni Arvin. Sa dorm po kasi ako nakatira, sir. May mga ganyang rules talaga sa dorm. Ang hirap nga po, pero kapag medyo nakaipon ay gusto ko ring umupa ng solo ko, kwento pa ni Laura. Matapos silang kumain ay inihatid na nga ni Arvin si Laura. Nang tumigil na ang sasakyan ni Arvin sa harap ng inuupahang dorm ni Laura ay nagpaalam na ito sa kanyang boss. Sir, dito na po ako. Maraming salamat po uli sa paghatid nyo at sa masarap na hapunan. Nag-enjoy po talaga ako sa food at sa kwentuhan, nakangiting sabi ni Laura. Bababa na sana siya ng kotse nang hawakan siya sa kamay ni Arvin. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa'yo, marahang sabi ni Arvin. Bakit po, sir? Ikaw na nga ang naghatid sa akin tapos nilibre mo pa nga ako ng masarap na hapunan, tanong ni Laura. Sobrang down ko kanina dahil sa pagkamatay ng aking kapatid. Salamat sa mga sinabi mo, kahit paano ay gaman ang pakiramdam ko. Hindi mo alam gaano mo ako natulungan, emosyonal na sabi ni Arvin. Wala yun, sir. Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo-tayo rin ng mga nawalan na ng mahal sa buhay, dagdag pa ni Laura. By the way, I will be on leave. Pupunta ako sa Japan para sa funeral ng aking kapatid. 3 o 4 na araw din siguro akong mawawala. Nais ko sanang mag-leave ka din habang wala ako, casual na sabi ni Arvin. Nako, sir, pwede po bang pumasok na lang ako? Kailangan ko po talaga yung sweldo. Hindi nyo po na itatanong, ay breadwinner po ako. Nasa probinsya po ang aking nanay at lolo. Medyo matagal din ho kasi ako na bakante sa trabaho kaya't marami-rami akong bayarin na naipon. Blessing ho talaga sa akin ang trabahong ito kaya kita nyo naman at ibinibigay ko ho talaga ang best ko, mahabang paliwanag ni Laura. Bakit naman matagal kang walang trabaho? Naitanong ni Arvin. Hindi ko nga po alam, Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral, masipag naman ako at determinado pero medyo inalat po talaga ako. Paliwanag ni Laura. Huwag kang mag-alala at paid leave naman yan. Sekretarya kita, anong gagawin mo sa opisina kung wala ang boss mo? Isa pa, tulad ng sabi mo, binibigay mo ang best mo. Nakikita ko naman na masipag ka at maayos kang magtrabaho kaya you deserve paid leave habang wala ako, nakangiting sabi ni Arvin. Talaga po, sir, salamat po, abot tenga ang ngiti ni Laura. I have an idea. Bakit hindi ka umuwi sa probinsya ninyo habang nakalive ka para makasama mo rin ang iyong pamilya? Suhestyon ni Arvin. Nako, huwag na po, sir, pagtanggi ni Laura. Why? It seems malapit ka sa kanila. Hindi mo ba sila nami-miss? Pag-uusisa ni Arvin. Hindi na rin ito nailang magtanong dahil pakiramdam niya ay napalapit siya kay Maya ng gabing yun. Mahal pong pamasahe pa uwi sa probinsya namin, sir. Nami-miss ko sila pero kaysa gastusin ko sa pamasahe ay padadala ko na lang sa kanila ang pera ko, pagdadahilan pa ni Laura. Mahal? Gaano ka mahal? Nasa 5,000 piso ho siguro ang balikan. Sayang naman. May nakasanla din ho kasi kaming lupain na isinanla namin noong nagkasakit ang nanay ko, Noong mga panahon pong wala akong trabaho ay hindi ko nababayaran sa bangko kaya delikadong mailit ang lupa. Kung sa akin lang papabayaan ko na yung maliit na bangko, kaso mahal ng lolo ko ang lupain yun, madamdaming kwento pa ni Laura.
Inilabas ni Arvin ang kanyang wallet at kumuha ng 5,000 piso. Iniabot niya yon kay Laura pero sa gulat ay hindi yun makuhang abutin ni Laura. Para saan ho yan? Gulat na tanong ni Laura. 5,000 piso, pamasahe mo pa uwi sa inyo. Bilhan mo na rin ng pasalubong ang nanay at lolo mo. Yung matitira ay ibayad mo sa lupa nyo. Nako, hindi ko ho yan matatanggap. Hindi naman ho ako nang hihingi. Naikwento ko lang po, nahihiyang sabi ni Laura. Hindi mo naman nga hiningi kung sakin kung binibigay sa'yo ang perang yan. Alam mo bang pinalaki ako ng lolo at lola ko? Naging abala ako kaya't hindi ako nakakapunta ng Amerika para dalawin sila. When he passed away ay sobrang pagsisisi ko, sana mas nabigyan ko siya ng oras para magkasama kami. Ayokong magkaroon ka ng regret tulad ng sa akin. Malumanay na sabi ni Arvin. Nakakahiya po, sir. Think of it as an incentive. Ikaw lamang ang tumagal kong sekretarya. Aminado naman ako na masungit at mainitin ang ulo ko. Pab-honest ko na sa iyo yan dahil natatagalan mo ang ugali ko, natatawang sabi ni Arvin. Sure ka po, sir, ha? Nag-aalangang inabot ni Laura ang pera at inilagay yun sa kanyang wallet. Sige na at maaga pa ang flight ko papuntang Japan. Doon kasi ang funeral ng kapatid ko. Sa Japan siya based at siya ang nag-aasikaso ng mga negosyo namin na nakabase sa Japan, paliwanag pa ni Arvin. Maraming salamat po, sir. Ingat po kayo sa biyahe. Hindi nga makatulog ng gabing yun si Laura. Napakabait pala ni Arvin, malayong-malayo sa mga sinasabi ng mga staff sa kanilang opisina. Marahil ay na-misunderstood lamang ito. Alam naman niyang mayaman ito at maliit lamang sa kanya ang halagang iyon, pero hindi biro na bigla na lamang siyang bibigyan ng pera. Napakabuti ng puso ni Arvin para isipin pa ang kalagayan ng kanyang pamilya. Pag-uwi ng dorm ay agad nga na nag-impake si Laura ng kanyang mga gamit at nagbalak siya sa pag-uwi sa kanila ng probinsya. Matutulog na sana siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isa yung text message galing kay Arvin. Thank you for tonight, sabi sa mensahe. Hindi maipaliwanag ni Laura ang saya na kanyang nararamdaman nang mabasa ang mensahe na yon. Pakiramdam niya ay kinilig siya pero pinaalalahanan din agad niya ang kanyang sarili na ayaw ng kanyang boss ang sekretarya na nagkakagusto sa kanya. Isa pa ay nagpapatanggap siyang pangit kaya hindi siya magugustuhan nito o magustuhan man siya ay hindi ang totoong siya ang nagustuhan nito. Maraming salamat din po, sir. Ingat po kayo lagi. God bless. Ito naman ang naging sagot ni Laura sa mensahe ni Arvin. Maagang ang nagbiyahe si Laura pauwi sa kanilang probinsya. Si Arvin naman ay nasa eroplano papunta ng Japan. Gulat na gulat ang kanyang nanay at lolo nang dumating siya. Aba, anak, anong ginagawa mo dito? Masayang salubong sa kanya ng kanyang ina. Opo, hindi ka man lang nagpasabi. Sana ay nasando kita sa terminal. Nako, wala naman hong sorpresang sinasabi. Hindi ho ba natatawang sabi ni Laura? Buti ay nakauwi ka. Ang dami mo namang atang dalang pasalubong. Sabi ng nanay ni Laura na si Aling Teresita. Para sa inyo ho talaga yan, nanay. Nako, pinapadala mo na nga sa amin ang sweldo mo para sa mga gamot at pagkain namin, at ang natitira ay ibinabayad mo sa bangko para sa lupain natin. Baka naman walang matira sa iyo niyan, anak, pag-aalala pa ng matandang babae. Huwag ho kayong mag-alala, nanay. Biglaan lang ho akong binigyan ng bonus ng boss ko. Namatay ho kasi ang kapatid niya kaya nakalib siya dahil sa Japan ho ang burol. Binigyan ho niya ako ng paid leave kaya buo pa rin ang sweldo ko at binigyan pa ako ng bonus para pamasahe pa uwi dito at pambili daw ng mga pasalubong para sa inyo ni Lolo. Ang matitira daw ay ibabayad ko sa bangko para sa lupa natin, mahabang kwento ni Laura. Ang bait naman pala ng boss mo, wika ng lolo ni Laura. Oo nga ho, Sabi-sabi sa opisina ay napakasungit daw at matapobre. Sa tingin ko ay hindi lang talaga nila nakikilala ng maayos ang boss namin. Mabait naman siya. Alam ko na dalhan mo ng mga prutas na ano natin ang boss mo pag-uwi mo. Suhestyon ng lolo ni Laura.
Sige ho, Lolo. Naging masaya ang 3 araw na bakasyon ni Laura. Malungkot nga lang nang kailangan na niyang umuwi sa Maynila. Sa isang banda ay hindi naman niya maipaliwanag kung bakit tila excited siyang pumasok sa opisina at makita si Arvin. Laura, ilusyon mo lang yun. Huwag mong haluan ng mali siya ang pagiging mabait niya. Focus lang sa career, paalala ni Laura sa kanyang sarili. Nang bumalik na nga sa opisina si Laura ay nagulat siya sa kaguluhan sa front desk nila. Ang mga staff ay nagkakagulo sa 5 malalaking paper bags. Ang bawat isang paper bag ay puno ng mga pasalubong galing sa Japan. "Oh, anong meron dito?" tanong ni Laura sa kanyang mga kasamahan. Bumalik na si Boss Arvin, ang daming pasalubong para daw ito sa lahat. Ang daming tsokolate, bags, t-shirts at kung ano-ano pa, bida ni Luningneng. Ah, talaga? Gulat na tanong ni Laura. Oo nga, alam mo, madalas naman siyang mag-travel pero sa tinagal-tagal ko dito ay kahit minsan hindi man niya nagbigay ng pasalubong. Ngayon lang at ang dami pa. Kumuha na kayo ng mga gusto nyo at baka hindi na maulit pang muli, biro pa ng isang senior staff. Oo nga. Ngayon ko lang din niya nakita ng ngumiti at namigay ng pasalubong to think na nagluluksa siya sa pagkawala ng kanyang mahal na kapatid. Ano kayang nangyari dyan? Kwento ng isa pang staff. Baka naman in love. Hindi ba't ganun yun? Bumabait ang mga tao kapag in love, biro naman ng isa pang lalaking staff. Ngumiti lamang si Laura at dumiretso na siya sa kanyang lamesa. Nagulat siya nang makita ang isang malaking paper bag sa kanyang upuan. Hala, ano ito? Tanong ni Maya sa kanyang sarili. Binuksan niya ang paper bag nang nakaupo na siya. Nakita niyang mga tsokolate at iba't ibang gamit galing Japan ang nasa loob ng paper bag. Lihim namang kinilig si Laura at pinigilan niyang mapangiti dahil baka may makakita sa kanya. Maya-maya pa ay nagring ang kanyang intercom, si Arvin ito. Andyan ka na pala. Kunin mo yung mga papeles at kailangan mo na itong tapusin today, wika nito. Kabado namang pumunta si Maya sa opisina ni Arvin. Pagpasok niya ay naramdaman niyang hindi lamang siya ang naiilang maging si Arvin ay tila naiilang sa kanya. Iniabot nito ang mga papeles na kailangang ayusin ni Laura. Kailangan matapos ang lahat ng yan today, ha? Matagal tayong nawala kaya naman naipon ang trabaho. Wika ni Arvin na tila naiilang na tumingin sa kanya. Opo, boss, sambit ni Laura nang iniabot ang mga papeles. Tumalikod na siya para bumalik sa kanyang lamesa nang tawagin siya ni Arvin. Nakita mo ba yung paper bag sa upuan mo? Tanong nito. Opo, nakita ko po. Maraming salamat po, napakarami naman po, nahihiyang sabi ni Laura. Alam kong mahihiya kang kumuha sa mga pasalubong sa mga staff kaya't ipinagtabuyan kita. Ay, nagpadala din po pala sila nanay at lolo sa'yo, mga prutas po at gulay po. Kaso hindi ko alam kung magugustuhan nyo, nahihiyang sabi ni Laura. Siyempre naman, magugustuhan ko, nakangiting sabi ni Arvin. Sige po, sandali, kukuhanin ko po. Umalis si Laura para ilagay sa kanyang lamesa ang mga papeles at kinuha din niya ang plastik na naglalaman ng mga prutas at gulay galing sa kanilang bukid. Bumalik siya sa opisina ni Arvin at ibinigay ang mga iyon. Kumusta naman ang iyong bakasyon? Nakangiting tanong ni Arvin. Ayos naman po, tuwang-tuwa nga pong nanay at lola ko, mukhang na-miss talaga nila ako. Masaya kung nakasama mo sila. Simula nga noon ay naging malapit na sila sa isa't isa. Madalas silang magsabay kumain. Paminsan-minsan ay isinasabay din ni Arvin si Maya sa pag-uwi. Minsan na inihatid siya ng binata ay nagtaka ito at iba ang daan na itinuro ni Laura. Sir, sa kabilang kanto po kayo kumanan, turo ni Laura. Bakit hindi ba sa kabilang kalyo pa ang door mo? Lumipat ka na ba? Yes, sir. Medyo nakaol kasi kaya nakakuha na ako ng studio type na apartment. Nilagyan ko lang ng division para magkaroon ako ng kwarto. Ang totoo ang hirap din po kasi nang madami kami sa iisang kwarto tulad sa dorm, lalo ngayon na puro pasaway ang mga kasama ko, nahihirapan akong matulog at magpahinga.
Buti na lang po at nakaipon ako sa pagtatrabaho sa inyo kaya naman nakalipat na ako ng bahay, kwento ni Laura. That's good news. Masaya ako para sa'yo, Laura. Pero ano yung nakaol? Napakunot ang noo ni Arvin. Nakaol po, ibig sabihin nakaluluwag-luwag, tumatawang sabi ni Laura. Puro ka talaga kalokohan, natatawang sabi ni Arvin nang pumarada na ito sa harap ng bagong apartment ni Laura. Dito na po ako. Salamat po sa paghatid, sir. Ingat po sa biyahe. Akmang bababa na sana ng kotse si Laura nang pigilan siya ni Arvin. Laura, since solo mo naman na ang apartment mo ay baka pwede mo naman akong imbitahan magkape, nahihiyang sabi ni Arvin. Po, pwede naman, sir. Gusto niyo po bang magkape? Naiilang na tanong ni Laura. Bigla niyang naisip kung may naiwan ba siyang mga litrato niya na makikita ni Arvin na hindi naman talaga siya totoong pangit. Buti na lamang at wala pa siyang picture frames na naisasabay sa kanyang pader. Masayang bumaba ng kotse si Arvin at pumasok sa kanyang apartment. Ipinaghanda niya ng kape si Arvin, masaya silang nagkwentuhan. Kinabukasan sa opisina ay nagkakagulo ang mga staff na babae. Meron silang kasamahan na nagpaayos ng buhok at kilay, nagpa-facial din ito. Kasama niya ang kaibigang gumawa ng mga iyon. Girls, kung gusto niyong gumanda ay sa kanya kayo magpaayos. May-ari siya ng isang salon kaya't mura lamang ang singil niya, bida ng babaeng staff. Ang ganda nga ng pagkere ng buhok mo, Gusto ko din yan, sabi ng isa pang babaeng staff. Gusto kong magpa-ribbon, facial, at microblading tulad ng sayo, sambit ng isa pang staff. Laura, baka gusto mo ding magpaayos din. Ang kapal ng kilay mo, Magaling silang mag-microblade, siguradong gaganda ka, sabi naman ng isang staff kay Laura. Ngumiti lamang si Laura, pati yung buhok mong laging nakapusod, ipabahar mo para gumanda, sabi ng isa pang staff. Hindi naman apektado si Laura dahil alam naman niya na maganda siya kaya't binaliwala lamang niya ang mga sinabi ng kanyang katrabaho. Lingid sa kanilang kaalaman ay nasa sa likod pala nila si Arvin. Hindi mo naman kailangan ng ribbon, facial o microblading na yan. You're beautiful, nakangiting sabi ni Arvin na mula sa hiya si Maya pero halos sisabog ang puso niya sa tuwa. Natahimik naman ang mga staff, nagulat sila sa sinabi nito. Nang makapasok naman ng kanyang opisina si Arvin ay sinimulan nang ang asarin ng mga katrabaho niya si Laura. Oy, beautiful ka daw, haba ng hair mo natatapakan ko na. Biro ng staff. Oo nga abot hanggang dito sa lamesa kung haba ng hair, natatapakan ko na nga, biro pa ng isa. Pero teka, seryoso na ha. Sa tingin ko ay may gusto sa'yo si Boss Laura, seryosong sabi ng matandang staff. Grabe naman ho kayo, mabait lang talaga siya sa akin, pagtanggi pa ni Laura pero sa totoo lang ay nararamdaman na rin niyang may gusto ito sa kanya. Ngayon lang yan bumait ng ganyan, Nadamay pa nga kaming lahat, bumait din siya sa aming lahat. Palagay ko ay dahil sa'yo nagsimula lang naman yan nung dumating ka, sabi pa ng isa. Tumigil na nga kayo magtrabaho na kayo at baka bumalik pa yan si Sir sa pagiging masungit, sabi naman ni Laura sa kanyang mga katrabaho. Hindi nga nagtagal nagtapat na ng tunay niyang nararamdaman si Arvin. Nang minsang inihatid ni Arvin si Laura ay nagkape sila sa kusina. Laura, may gusto sana akong sasabihin sa'yo. Ano po yun, sir? Tanong ni Laura. Gusto ko lang sana magpaalam sa'yo kung maaari kitang ligawan, kabadong sabi ni Arvin. Ano po, sir? Gulat na tanong ni Laura. Laura, alam mo, ngayon ko lang naramdaman ang ganito, panimulang sabi ni Arvin. Ang alin po, kabadong tanong ni Laura pero parang may ideya na rin naman siya sa sasabihin ng binata. Mahal na kita Laura, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Masaya ako kapag kasama kita, payapa ang pakiramdam ko kapag kausap kita, hindi ko maipaliwanag kung bakit ganito ang nararamdaman ko accept dahil, natigilan si Arvin. Dahil sa ano, kabadong tanong ni Laura. Dahil mahal kita. Pagpapatuloy pa ni Arvin. Bakit ako? Gulat na tanong ni Laura.
Bakit hindi ikaw? Sagot naman ni Arvin na nakatitig sa mga mata ni Laura. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo but guess that's love, ani Arvin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan pa rin si Laura. Baka nakakatawa lang talaga ako sir. Alam mo naman yung mga hindi kagandahan dapat maging mabait o nakakatawa kami para ma-compensate namin yung looks namin. Biro pa ni Laura. Anong hindi kagandahan? You're beautiful inside and out. Napakabuti ng puso mo. Maganda ka at maganda ang nasa loob mo. Magkaibang-magkaiba tayo. Mayaman ka at mahirap ako. Napakagwapo mo at ako naman ay hindi kagandahan. Nahihiyang sabi ni Laura. Importante ba kung mayaman ako at mahirap ka? Sa atin pwedeng hindi pero sa mga taong nakapaligid sa atin malamang importante yan. Sa mga magulang mo ano na lang ang sasabihain nila. Matatanggap kaya nila ang isang tulad ko na mahirap at pangit hindi ka pangit Lur, giit pa ni Arvin. Para sa'yo hindi pero sa lahat ng tao sa paligid natin oo. Kaninong opinyon ba ang mahalaga para sa'yo, sa akin o sa kanila? Sa'yo. Ayun naman pala, nakangiting sabi ni Arvin. Paano kung maging mag-asawa tayo at maging kamukha kung magiging anak natin maganda ka Laura? Ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin. Masyado mo na akong pinapakilig, so papayag kang maging nobyo ako. Walang ligaw-ligaw, ano ako easy to get, halakhak ni Laura. Handa naman akong manligaw at maghintay, nakangiting sabi ni Arvin. Sure ka ha, medyo pakipot ako, tumatawang sabi ni Laura. Nagsimula na ngang manligaw si Arvin kay Laura at dahil nga may pagtingin din si Laura sabi nata ay hindi nagtagal ay naging magnobyo na sila. Hindi na rin nila itinango ang kanilang pag-iibigan, sekretarya naman kasi ni Arvin si Laura at hindi ito makakaapekto sa ibang mga staff dahil mabait naman si Laura sa lahat ay hindi na rin nila ginawa ng issue. Si Laura ang totoo ay naging masaya pa nga sila dahil talaga namang malaki na ang ipinagbago ni Arvin simula nang dumating si Maya at lalo pa nga itong naging mabait nang maging magnobyo sila. Laura was there for Arvin through all his struggles at work and personal life. Si Arvin din naman ay todo suporta kay Laura. Maganda ang kanilang naging samahan, kumukuha sila ng inspirasyon at lakas ng loob mula sa isa't isa. Minsan ay dumalaw ang matapobreng ina ni Arvin sa kanyang opisina. Sino yung babaeng sa labas ng opisina mo ay ho? Nakasimangot na tanong ng matanda. Sekretarya ko ho, Mama, naiilang na sabi ni Arvin. Bakit naman napakakapangit ang tinanggap mong sekretarya? Wala ba silang maayos-ayos na itsura? Dagdag pa nito. Magaling na sekretarya ho siya Mama, pagtatanggol ni Arvin. I get it pero tingnan mo naman ang itsura. Umiwas na lamang si Arvin sa usapan. Kinabahan siya, hindi gusto ng kanyang mama si Laura bilang kanyang sekretarya. Paano pa kaya kapag nalaman nito na nobya niya ang pangit na babae? Pilit itinago ni Arvin sa kanyang mama na nobya na niya si Laura pero dahil hindi naman nila itinatago ang kanilang relasyon sa opisina ay nakarating pa rin ang totoo sa kanyang mama. Isang araw ay dumating sa opisina si Doña Marita, kinausap nito ang isang staff. Nasaan ang aking anak? Tanong ni Doña Marita. Magandang umaga po Ma'am Marita, wala po si Sir Arvin, lumabas po sila ng kanyang nobya, magla-lunch lang po, alam nyo na po manseri po kasi nila, nakangiting sabi ng staff. Nobya? Wala namang nobyang anak ko, nababahalang sabi ni Doña Marita. Meron ho, baka lang ho hindi pa naibabalita sa inyo dahil lagi silang busy. Yung bagong sekretarya po niya ang naging nobya niya. Naku, napakaganda nga ho ng kanilang love story, nakakakilig at nakakatuwa ho dahil ang laki ho talaga ng pagbabago kay Sir Arvin simula nang naging nobya niya si Laura. Laura yung pangit na sekretarya niya, hindi ba't yun ang hik host ni babaeng mahirap pa sa daga tapos pangit pa, gigil na sabi ng matanda. Nabigla naman ang staff sa kanyang narinig, mabait sa kanila si Maya at nasaktan ito na napagsalitaan ng masasakit na pamimintas ang dalaga. Mauna na po ako ma'am, babalik ho sila after lunch.
Pagkasabi noon ay umalis na ang babae, hindi nagpatinag ang matanda, hindi rin ito mapakali kaya't minabuti na nitong maghintay sa loob ng opisina ni Arvin. Matapos kumain nila Maya at Arvin ay bumalik na sila sa kanilang opisina. Pagpasok nila ng opisina ay nagtatawanan pa ang dalawa pero nagulat pa sila nang makita si Doña Marita na nakaupo sa upuan ni Arvin. "Mama, anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ni Arvin. Magkahawak kamay pa man din sila ni Laura. "Kanina pa ako dito, actually ang sabi sa akin ng staff ay lumabas ka raw para mag-celebrate ng Montseri kasamang iyong nobya na hindi ko kuman lamang alam na nobya mo na ang pangit at mahirap na babaeng ito. Anong nangyari sa iyo, Iho?" Matapobreng sabi ni Doña Marita. "Mama please," tinangkang ang awatin ni Arvin ang kanyang mama. "Lalabas na lang po ako." Akmang lalabas pa si Laura pero inawat siya ng matanda. "Huwag kang lumabas. Kailangang marinig mo ang aming pag-uusapan." Pag-awat pa nga ng matanda. "Mama, mahal ko po si Laura at hindi ko maintindihan kung anong problema nyo sa aming relasyon," naiinis na sabi ni Arvin. "Hindi ako makakapayag na maging nobya mo ang babaeng ito. Paano kung maging asawa mo siya at magkaanak kayo? Gusto mo bang malahiin ng pangit dahil ako ayoko?" Galit na sabi ng matanda. "That is so rude, Mama." Hindi makapaniwala si Arvin sa mga sinabi ng kanyang mama. "Tama na Arvin, tama naman ang iyong mama," mapagkumbabang sabi ni Laura. "Isa pa ay napakahirap na babaeng yan. Nagtanong-tanong ako at nalaman ko na mahirap pa sa daga ang babaeng yan. Paano kung ginagamit ka lamang niya dahil sa pera ng ating pamilya?" Dirdiretsong sabi ng matanda. "Mahal ko ho ang inyong anak at hindi ho ako mukhang pera, lalo na ho na hindi ako magagalit." Umiiyak na sabi ni Laura. "Iho, ipasasara kong kumalang ito kung itutuloy mo pa ang relasyon mo sa kanya," banta ng kanyang mama. "What unbelievable, Mama." Natigilan si Arvin sa banta ng kanyang mama. "Pag-isipan mo ito," lang ang sinabi ng banda at umalis na ito. Binangga pa nga niya si Laura nang palabas siya ng pinto. Lalo namang naiyak si Laura nang tamaan siya ng matanda sa balikat niya. "I'm sorry Laura, ako na ang humihingi ng paumanhin para sa aking mama," mahinang sabi ni Arvin. Hiyang-hiya siya sa inasal ng kanyang ina at kinakabahan din siya na baka biglang makipag-break sa kanya si Laura. Mahal na niya ito at hindi niya alam ang gagawin kapag nawala ang dalaga sa buhay niya. "Wala ka namang kasalanan Arvin, naiintindihan ko naman ang iyong mama. Kung may anak siguro ako ay hindi ko rin siya gugustuhing mapunta sa pangit at mahirap," umiiyak na sabi ni Laura. Hinawakan ni Arvin ang kamay ni Laura. "Sa tingin ko ay marami pa tayong pagdadaanan na tulad nito. Gusto kong mangako ka sakin Laura na hindi ka bibitaw. Ipaglalaban natin ang ating pagmamahalan, pangako," maiksing sabi ni Laura. At nagkayakap ang dalawa ng mahigpit. Pinilit nga ng dalawa na huwag nang isipin ang nangyari sa kanilang ina ni Arvin. Nagsumpaan sila na magiging matatag sila. Hindi nila alam na may parating pa ang revelasyon na susubok sa kanilang pagmamahalan. Isang araw na masamang-masama ang pakiramdam ni Arvin ay hindi ito pumasok ng opisina dahil nga nanghihina ay hindi ito nakatawag kay Maya. Sobrang stressed si Arvin ng araw na iyon dahil sa mga problema sa ibang negosyo. Dagdag pa na namimiss ng sobra ang kanyang kapatid. Nagkaroon siya ng nervous breakdown. Naglasing din ito ng todo. Nag-alala naman si Laura dahil hindi rin sinasagot ni Arvin ang kanyang mga tawag. na pagdesisyonan niyang magpunta sa kondo ni Arvin. Makaluma si Laura at kahit kailan ay hindi siya nagpunta sa kondo ni Arvin. Naiilang siya na isang dalagang tulad niya ay pupunta sa bahay ng lalaki. Nagpunta si Maya sa address ni Arvin sa kanyang file. Pagdating niya sa kondo ay nagtaka siya dahil hindi man lamang nakalock ang pinto. Ilang beses ding tumawag si Lur pero walang sumasagot. Binuksan niya ng bahagya ang pinto at narinig niyang si Arvin na nagsusuka. Dali-dali siyang pumasok at nakita niyang nagsusuka si Arvin. Nilapitan niya ito at lasing na lasing pala ito. Kumuha si Maya ng tubig at pinainom ang binata. "Arvin, uminom ka ng tubig para huwag kang ma-dehydrate,"
Nag-aalalang sabi ni Lur pinalitan din ni Lur ang damit ni Arvin nilinis niya ang suka ng binata nag-init din siya ng tubig para linisan ang katawan nito nagluto si Laura ng mainit na sabaw para may makain si Arvin pag-icing nito habang iniintay na magising si Arvin ay nakaramdam ng antok si Laura buti na lamang ay may nakita itong mattress inilatag niya ito at saka siya nakatulog nang magising si Arvin ay nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo mula sa pag-inom ng sobrang alak ng gabing yun kasi ay naaalala niya ang kanyang kapatid nakaramdam siya ng matinding lungkot kaya't uminom ito ng maraming alak na mag-isa nagulat si Arvin ang makita na natutulog sa sahig si Laura napansin din niya na nilinisan siya ni Laura pati nga ang mga kalat niya ay nilinisan din ng dalaga masaya si Arvin na hindi siya iniwan ng dalaga ng mga panahong mahina siya natutulog pa si Lur dahan-daang bumangon si Arvin mula sa kanyang kama nang nakalabas na siya ng kwarto ay akmang magluluto na siya pero nasagi niya ang bag ni Lur na nasa countertop nahulog ito sa sahig at dahil bukas ang zipper ay nahulog ang ilang gamit ni Laura. Ililigpit lang sana ni Arvin ang mga gamit, pero nang damputin niya ang government ID ni Laura ay napansin niyang iba ang mukha nito. Napakaganda ng babaeng nasa larawan, pero pangalan ni Laura ang nakalagay doon. Kinabahan na si Arvin at hinalungkat niya ang mga gamit ni Laura. Dito na tumambad sa kanya ang katotohanan, nakita niya lahat ng ID cards ni Laura, at iba nga ang mukha ng dalaga. Nakita niya ang cellphone ng dalaga, pero naka-face recognition lock ito kaya dahan-dahan niyang itinapat ang cellphone sa natutulog na dalaga. Alam naman ni Arvin na hindi niya dapat pinapakialaman ang mga gamit ni Laura, pero alam niyang may madidiskubre siya tungkol sa pagkatao nito gamit ang cellphone ng dalaga. Tiningnan din niya ang mga social media accounts nito pati mga larawan sa cellphone ay kita rin niya. Sino ka ba? Maganda ka ba o pangit? Bulong ni Arvin sa kanyang sarili. Tila umikot ang kanyang paningin. Nakaramdam siya ng masama sa kanyang nadiskubre. Habang tinitingnan niya ang mga litrato ay nagising na pala si Laura. Lumabas ito ng kwarto at nakita niya si Arvin na tinitingnan ang mga litrato. Dali-daling lumapit si Laura kay Arvin at hinablat ang kanyang cellphone at bag. Bakit mo tinitingnan ang mga gamit ko? Galit na tanong ni Laura. Hindi ko sinasadyang tingnan ang mga gamit mo. Nahulog lamang ang mga cards mo at nakita ko ang mga larawan mo. Nagkukunwari ka bang pangit? Ganting tanong ni Arvin. Marahang tumango si Laura at tinanggal nito ang peking ilong at nunal nito. Oh my gosh! Gaano katagal mo na akong niloloko? Halos pasiga na tanong ni Arvin. Hindi kita gustong lokohin, Arvin. Matagal na akong naghahanap ng trabaho. Hindi ba't alam mo naman na nag-struggle ako sa paghahanap ng trabaho? Sakto namang nangangailangan ka ng sekretarya. Ang kaso ay pangit daw ang kailangan mo kaya naisipan kong magpanggap. Hindi ko naman akalaing magugustuhan mo ako at aabot tayo sa ganito. Hindi ko naman kasi alam na mapapamahal ako sa'yo, pagdadahilan pa ni Laura. Bakit hindi mo sinabing totoo? Dapat noong maging magnobyo na tayo, inamin mo na ang totoo, o bago mo ako sinagot ay dapat pinagtapat mo na ang totoo sa akin. Napapaisip tuloy ako, Laura, ano pa bang hindi mo inaamin sa akin? Ano pa bang hindi totoo tungkol sa'yo? Galit na tanong ni Arvin. Natakot ako mangiyak-ngiyak na sabi ni Laura. Natakot ka saan? Natakot akong mawala ka, Arvin, dahil alam kong magagalit ka. Gusto kong sabihin ang totoo pero sa tingin ko'y nagustuhan mo ang pangit na ako. Natakot lang ako na baka umatras ka na sa panliligaw sa akin at napamahal ka na rin sa akin, paliwanag ni Laura. Kahit paano, mali ang ginawa mo, Laura, naiiling na sabi ni Arvin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, Arvin. Pangako, hindi na ako maglilihim sa'yo kahit kailan, nagmamakaawa na si Laura. Sinira mo ang tiwala ko. I'm sorry, napayuko na lamang si Arvin. Arvin naman, maigsiing sabi ni Arvin habang umiiyak. Arvin, pag-usapan naman natin, pangungulit pa ni Laura. Walang lugar sa kumpanya ko ang isang sinungaling at manloloko. Walang lugar sa buhay ko ang isang sinungaling na tulad mo. Anong ibig mong sabihin, Arvin? Umiiyak na tanong ni Laura.
Effective today, you are fired. Hindi lang sa kumpanya kita tinatanggal. Simula ngayon ay ayaw na rin kitang makita, seryosong sabi ni Arvin. Nakaramdam siya ng sobrang galit. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang mga taong nagsisinungaling at sa pakiramdam nito ay tinraidor siya ni Laura. Ganon na lamang yun, tanong ni Laura na puno ng hinanakit. Ganon na lamang sa tingin mo'y simple lamang ang iyong ginawa, sambat pa ni Arvin. Hindi ko naman alam na magmamahalan tayo eh. Kinailangan ko lang ng trabaho, pagdadahilan pa ni Laura. Exactly my point. It seems like tama si Mama. Handa kang gawin ang lahat para sa pera, galit na dagdag pa ni Arvin. Ganon ba ang tingin mo sa akin? Masamang tao dahil ang gusto ko'y mabuhay ang aking mga mahal sa buhay. Nagipit lang ako pero hindi ako masamang tao. Pagkasabi nun ay kinuha na ni Laura ang kanyang mga gamit at umalis na ito. Naiwang nakaupo si Arvin sa dulo ng kama at hawak ang kanyang ulo. Hindi na nga pumasok pa si Laura sa kanyang trabaho. Sa tingin niya ay makabubuti na rin na hindi na siya bumalik pa para kunin ang kanyang mga gamit dahil ayaw na niyang makita pa si Arvin. Masyadong masakit ang mga nasabi nito sa kanya. Naghanap na din ng ibang trabaho si Laura. Sa kabutihang palad ay nakakuha si Laura ng trabaho bilang executive assistant sa isang maliit na kumpanya. Nagkita naman si Laura at si Luningneng. Ayaw na ni Laura na bumalik pa sa opisina at pumayag naman si Arvin na si Luningneng na mismo ang makipagkita kay Laura para sa kanyang exit interview at pagpirma ng mga dokumento para sa pagre-resign nito. Hinayaan na lamang ng binata na mag-resign ito kaysa lumabas sa kanyang credentials na na-terminate siya. Okay ka lang ba, friend? Nag-aalalang tanong ni Luningneng kay Laura. Nagkita sila sa paborito nilang coffee shop. Okay naman ako. Sa katunayan ay mas malaki pa nga ngayon ang sweldo ko bilang executive assistant ng boss ko. Hindi ko pa kailangang magpanggap na pangit. Magagamit ko na ang mga damit ko. Makapag-makeup na ako tulad ng dati kong ginagawa. Pilit na ngumingiti si Laura kahit na ang totoo ay nasasaktan pa rin siya sa nangyari sa kanila ni Arvin. Pero paano na ang relasyon niyo ni Sir Arvin? Usisa ni Luningneng. Wala eh. Ganun talaga. Baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Masakit para sa akin na ganun pala kasama ang tingin niya sa akin. Luningneng, gets ko naman. Mahirap nga yan pero salamat at tinupad mong usapan natin at hindi ako nadamay sa nangyari. Umorder ka na ng gusto mo, Luningneng. Libre ko. Aba, mukhang mas maganda nga ang sweldo mo sa bago mong work at naghahalakhakan nga ang magkaibigan. Nakalipas ang ilang buwan ay may hindi inaasahang bisita si Laura sa kanyang apartment. Nang makababa siya ng kotse ay may nakita siyang pamilyar na sasakyan sa labas ng kanyang apartment. Bumaba mula sa kotse na yun si Arvin at nilapitan nito ang dalaga. Kumusta ka? Tanong ni Arvin. Pumunta ka ba dito para kamustahin ako? Huwag kang mag-alala at nakakuha naman ako ng trabaho agad. Ayos lang ako. Makakaalis ka na. Masungit na sabi ni Laura. Nakatitig lamang si Arvin kay Laura. Bakit ganyan ka makatingin? Nagtataka ang tanong ni Laura nang mapansing titig na titig sa kanya si Arvin. Hindi lang ako sanay na iba ang itsura mo, nahihiyang sabi ni Arvin. Nasagot ko ang tanong mo, Arvin. Nasabi ko na sa'yo na okay ako, so pwede ka na bang umalis? Maari ba kitang makausap sandali? Fine. Mixing sabi ni Laura at binuksan niya ang gate at pinapasok sa kanyang apartment si Arvin. Ano bang kailangan mo? Isa pang pagkakataon, Laura. Humihingi ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo na sana ako at magsimula tayong muli, pagpupumilit pa nga ni Arvin. Pagkatapos ng lahat ng nasabi mo, kahit anino mo ay ayoko na sanang makita pa, galit na sabi ni Laura. Patawarin mo ako. Laura, nasaktan lang ako sa nagawa mo. Nagsinungaling ka sa akin eh. Alam ko namang mali ang nagawa ko, pero buong pagkatao ko'y niliit at nilapastangan mo. Lumuhad si Arvin sa harap ni Laura at hinawakan niya ang mga kamay nito. Patawarin mo ako. Sa ilang buwan na hindi tayo nagkita ay sobrang-sobrang paghihirap ng aking kalooban.
Kahit ano'y gagawin ko mapatawad mo lang ako, umiiyak na sabi ni Arvin. Kung patawarin man kita, paano yan? Hindi ako pangit. Hindi ba't pangit ang gusto mo? Nagpipigil ng tawa si Laura. Nagpunas ng luha ang binata. Mas gusto ko sanang pangit ka, pero kung maganda ka naman pwede ko din tanggapin, balik na biro ng binata. Tumayo ka na nga dyan, ng Laura. Tumayo nga si Arvin at niyakap ng mahigpit si Laura. Namiss kita sobra. Bakit ang tagal bago mo ako pinuntahan? Ilang buwan pang hinintay mo bago mo ako suyuin, tanong ni Laura. Natatakot ako na baka ipagtabuyan mo lang ako. Oo na nga, pinapatawad na kita Teka, paano yung naghatid sa'yo kanina? Minamanyak mo pa ata yun. Yun, driver ng office namin yun. Libre kasi ang hatid sundo sa bago kong trabaho, paliwanag ni Laura. Nak, big time ka na talaga. Executive assistant ako. Teka, nagseselos ka ba sa naghatid sa akin? Natatawang tanong ni Laura. Hindi pero baka naman may gusto sa yung bago mong boss ha. 55 years old na lola ang boss ko. Ano ka ba? What a relief. Nagkabalikan na nga ang dalawa at nang nalaman nga ng mama ni Arvin na nagkabalikan sila ay ipinasara niya ang negosyo ni Arvin. Mama, bakit pinal-out mo lahat ng investor sa aking negosyo? Galit na tanong ni Arvin sa kanyang mama. Because I can, maksing sagot ng matanda. What? Halos pasiga na tanong ni Arvin. Majority kami ng shares. Please don't tell me na hindi kita binalaan. I hope. Hindi mo ba nabalitaan na hindi totoong pangit si Laura? Nabalitaan ko. Kaya nga I hate her more now than ever. Hindi lamang siya mahirap. Manloloko pa siya. Hindi yun ganun, Maria. Kinailangan niya ng trabaho at ako naman ay naghahanap ng pangit na sekretarya, yung hindi magkakagusto sa akin at hindi aasa na magkakagusto rin ako sa kanya. Hindi naman namin inaasahang mapapamahal kami sa isa't isa, mahabang paliwanag ni Arvin. Whatever, I hope. Ibabalik ko lamang sa iyo ang iyong kumpanya kung hihiwalayan mo ang hampas lupang babaeng yun. Galit na ang matanda. Hinding-hindi ko siya iiwan, mama, at dali-daling umalis si Arvin. Ipinagtapat naman ni Arvin kay Laura ang nangyari. Oh my gosh! Alam ko gaano kaimportante sa iyo ang kumpanyang yun. Alam ko ang malasakit mo sa mga empleyado mo, pero ngayon ay mawawalan silang lahat ng trabaho dahil lang sa akin, nagsimula nang ang umiyak si Laura. Don't worry about it, may ipon naman ako. Magtatayo ako ng bago kong kumpanya. May hihingin sana akong pabor sa iyo nakangising sabi ni Arvin. Naglabas si Arvin ng isang maliit na kahon. Oh my gosh, magpo-propose ka na. Ang bilis naman. Hindi pa ako handa, biglang sabi ni Laura. Darating tayo dyan balang araw. Ay nais kitang pakasalan, pero sa ngayon, ito muna. Binuksan ni Arvin ang kahon at may laman itong bracelet. Bracelet, naguguluhang tanong ni Laura. Will you be my secretary again? Nakangiting tanong ni Arvin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Laura. Kaya kung isakripisyo ang kumpanya dahil handa akong ipaglaban ang ating pagmamahalan. Pero ngayong magsisimula ako ng bago kong kumpanya, kakailanganin ko yung tulong at suporta mo. Ikaw ang inspirasyon ko, Laura. Kita naman ng lahat kung paano ko nagbago nung dumating ka sa opisina at sa buhay ko. I need your help, Laura. Mahabang salaysay ni Arvin. Dami mo namang drama. Syempre naman. Gusto ko ng bracelet syempre naman. Gusto kong tumulong. Pagbibiro pa nga ni Laura at naghalakhakan silang dalawa. Niyakap ni Arvin si Laura at bumulong ito ng, thank you. Nagtayo na nga ng sarili niyang negosyo si Arvin. Masaya siya dahil sarili niya itong kumpanya, hindi tulad ng minana niya sa kanyang mga magulang. Naging tagumpay ang negosyo ni Arvin sa tulong ni Laura. Hindi nagtagal ay nagpakasal na nga ang dalawa. Walang nagawa ang mama ni Arvin. Tinanggap na rin ito si Laura. Sinubukan pa nga niyang ibalik ang negosyo kay Arvin pero tumanggi ito. Masaya na sila sa negosyo na matatawag nga nila ang sarili nila.
Ilang buwan matapos ang kanilang kasal ay nagbuntis na nga rin si Laura. Nagkaroon sila ng sanggol na babae. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Nang dahil sa apo ay naging maayos na rin ang relasyon ni Laura at Doña Marita. Ang totoong pagmamahal ay hindi nababase sa panlabas na kaanyuan. Totoo nga na ang pagmamahal ni Arvin kay Laura dahil minahal nga niya ito maging maganda man ito o hindi.